Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakitara roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Hindi man tayo ang tuwirang tinawag ni Jesus na mapabilang sa 72, marami man siyang bilin na sinabi bago niya ito isugo. Ang ebanghelyo ngayon ay pagsasaad ng isang bagay na pwede nating magawa. Ano po iyon? Ang manalangin para magpadala ng maraming manggagawa. Tayo ay manalangin sa Diyos. Ipanalangin natin na sana ay patuloy na magpadala ang Diyos ng manggagawa sa kaniyang bukirin. Dahil marami pa ang aanihin. Ang 72 ay simboliko dahil ito ang tribo ng Israel na pinamumunuan ng mga nakatatanda. Sa panahon ni Jesus, muli niyang inulit ang 72 upang sila ay magpahayag ng kapangyarihan ng Diyos at ng mabuting balita. Bakit po dala-dalawa? Para ang isa ay maging saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Natapos na ito, pero ang katotohanan, ang Diyos
ay patuloy na tumatawag sa atin upang makibahagi sa misyon ng kaligtasan. Araw-araw, tayo ay tinatawag ng Diyos na magbigay ng ating sarili upang tayo ay makapagpahayag ng kaniyang kadakilaan at pag-ibig. Kaya nga po kayo uma-attend ng misa dahil yung huling salita ng misa ay pagpapasya na kayo ay pinapadala na maging misyonero pagkatapos niyong makinig ng salita at tumanggap ng kaniyang katawan upang ipahayag naman sa iba na hindi nakarinig nito at hindi nakaranas nito. Mabigat ang pagsunod sa Diyos. The cost of discipleship ay pagbibigay ng sarili mo. Hindi lang ng kaunti, kung hindi buong-buong pagbibigay sa Diyos, 100% ng buhay mo. Sa anong paraan? Sa pamilya mo, sa komunidad mo, kung saan ka nagtatrabaho, kung ano ang business mo, kung anong ginagawa mo, dinadala mo doon. Ikaw ay nagiging misyonero sa makabagong panahon kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Araw-araw, tinatawag po tayo ng Diyos na maging manggagawa sa kaniyang ubasan. Marami na po ang nababago ngayon, pero ang pagtawag ng Diyos hindi magbabago. Kailangan niya ng maraming manggagawa sa kaniyang ubasan. Hindi man tayo makatugon sa tawag na yon, tayo naman ay may bahaging manalangin para ang ibang tao o yung handang magbigay ng 100% sa Diyos ay magpunyagi, magtiyaga hanggang kamatayan. Nasabi ko na marami nang nabago. Halimbawa, nung unang araw, kapag kayo'y nanood ng sine, kahit anong parte ng sine, pwede kayong pumasok. Di po ba? May double pa ng sine noon, no? Nung unang araw, nung unang panahon, manonood ka ng sine, kahit sa gitna ka pumasok ng sinihan, pwede. Ngayon po hindi na. Meron ng oras ng pagpasok at paglabas. Nabago na. Ibig sabihin, nagkaroon na ng panibagong pananaw. Hindi na yung dating anytime, kung anong gusto kong oras, doon ako pupunta. Doon ako papasok. At uulitin ko yun. Di ba? Mag-stay ka pa sa sinihan. Lahat ng patalastas, mapapanood mo pa. At lalabas ka doon sa parte na naabutan mo. Di po ba? Bakit ko yun sinasabi? Kasi minsan, hindi pa tayo nababago. Minsan, patuloy pa rin kung ano yung ating ginagawa. Kaya kahit sa pagsimba, ginagawa mong parang sinihan. Sorry po ha. Kasi maraming taong ganun. Ginagawang sinihan ang simbahan. Darating nga kordero ng Diyos. Magko-communion pa yon. Minsan nga, huling basbas na lang. Makikibasbas pa yon. At saka niya ipopost sa social media.
Blessed ang araw ko. O, di ba? Ang ganda. Walang nababago. Unti-unti sana ang pagtawag ng Diyos sa atin ay paggawa ng mabuti kahit maliit. Yun ang pagtawag. Yun ang pagtugon na ang taong tinatawag ng Diyos araw-araw ay gagawa rin ng mabuti kahit na napakaliit. Hindi kailangang malaki. Maliit na kabutihan ay pagtugon sa tawag ng Diyos. Ano pong kabutihan? Napakaraming bagay na pwede tayong magawa sa kabutihan ng sarili ko at sa kabutihan ng kapwa. Halimbawa po, nagsimba kayo, may dala kayong bottled water. Ininom ninyo. Yung bottled water, nasaan? Saan nyo dinala? Iniwanan ninyo sa upuan ninyo. Ina-assume ninyo na ang kalat ko ay lilinisin ng iba. Na ang hindi ko pagmamahal sa lugar na pinupuntahan ko ay magkakalat ako. Total may maglilinis. Saan tumitibo ang salita ng Diyos tungkol sa kabutihan sa kapwa? Wala. Pati yung balat ng kending binili nyo sa labas, sa loob ng simbahan ninyo, itinapon. Punta kaya ako sa bahay nyo at doon ko itatapon ang basura ko. Maliit na bagay, pero hindi natin magawang kabutihan dahil kulang tayo sa kabutihan ng sarili. Tingnan natin kung papaanong ang salita ng Diyos ay nagiging buhay sa akin. Gagawin ko kung ano ang tama at mabuti kahit na ito ay maliit, sapagkat ang maliliit kapag pinagsama-sama, nagiging malaki sa paningin ng Diyos. Maging wagas sana tayo sa pagsunod sa kabutihan at pananalangin para ang Diyos ay patuloy na magpadala ng mga manggagawa sa kaniyang ubasan. Kaya po nagkakaroon ng maraming kulto dahil kulang ng manggagawa sa kaharian ng Diyos. At lahat tayo ay tinatawag na makibahagi sa gawain ng Panginoon. Simulan po natin sa araw na ito, simulan natin sa ating pamilya. Pagpalain tayo ng poong may kapal.